Sa 1 Samuel chapter 15:22. Ito po ay napakahalaga ho na binabalik-balikan ko itong mga ganitong mga verses. And lately nga, ay nagko-contemplate ako na sabi ko nga sa aking sarili, na-share ko nga doon sa Luzon na, Lord, naglilingkod pa ba ako dahil mahal kita? O nagpapakapagod na lang ako? Amen? O pwede kasi tayong gawa ng gawa, pero yung pagmamahal wala na. Wala na yung rekado, yung ingredients ng ating paglilingkod. Po pwede yun. Amen po ba? Yung puno-puno ka na lang ng... ito, halimbawa ko na lang, siguro wala naman sa inyo. Yung bang nagtatrabaho ka pero yung salary mo, alam mo, mapupunta lang sa bayarin. Yung bang kailangan mo magtrabaho kasi kapag hindi ka magtrabaho, magmamanong. Ano? Manong ba ang tawag doon? Pursuit. Okay. Kailangan yung bang kanon, yung parang wala na yung excitement mo. Pero today, I do believe na ibalik ng Diyos yung passion na ito. Kasi minsan, sacrifice dito, sacrifice doon. Pero mayroong pinapagawa specific ng Lord. Kagaya ni yung first king ng Israel, na si Saul, na may pinapagawa ang Diyos sa kanya na instruction na sa pamagitan ni Prophet Nathan. Sa kanya, ni Prophet ni Samuel. Kaya lang, hindi niya ginawa. Maganda yung motibo niya, maganda yung hangarin niya, pero hindi yun ang pinapagawa ng Lord. Marahil ganun tayo minsan ngayong Pasko. Marami tayong pinagagawa, maganda yung heart natin and so on. Pero tanong, iyan ba pinapagawa ni Lord? Baka nadidisobey natin ang Diyos na hindi natin nalalaman. Kaya nga sabi dito ay obedience is better than sacrifice. Napakahalaga ito na yung obedience natin ngayong Pasko ay mas mahalaga kaysa sa mga sakripisyo, kaysa sa mga ginagawa natin. Napakasakit yun minsan na ginawa mo ang lahat pero hindi yun ang pala kailangan ng Lord. Yung obedience pala natin. Hello? So, let earth receive her king. I've shared this message, I think 5 years or 6 years ago, but there's an impression that we're going to share once again. Na ma-remind tayo, dito po ay 4 po na sitwasyon ng ng pagkapanganakan ng Panginoong Hesus. Yung mga tao, ano ang kanilang mga respond? 4 na group ng tao, ano ang kanilang tugon? Ano ang kanilang ginawa nung si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban at nung nandito po siya sa lupa? Amen? So ito po, let earth receive her king. Number 1, worship like the wise men. Worship like the wise men or like the wise women. Sa Matthew chapter 2 verse 10, when they saw the star, pakisabi star. Bakit to nagliliwanag ang star? Pag madilim, bakit may liwanag yung star? Sa mga nag-aral ng science, bakit to may liwanag yung star? Saan nanggagaling yung shine ng star? Sa araw. Di po ba? Sa sun. Yung star ho, wala po talagang shine yan. Kaya lang yung sun, nare-reflect niya, kaya nagkikreate ng araw, ibinabato niya sa earth. Kaya mayroon kang nakikitang star. Amen? Nanggagaling sa sun. So sa dinami-dami ng star sa panahon na yon, bukod tangi ang star na ito na kung saan ang ipinupunto niya, itinuturo niya, ay kung nasaan si Jesus. At itong mga wise men, alam nila, wise sila eh. And ngayon, alam na natin doon kung nasaan natin matatagpuan ang presence ng Lord dahil wise kayo. Hindi yung wise na nagpapadala ha. Wise kayo, matatalino kayo, alam nyo kung nasaan ang presence ng Lord. Nasa church. Ang star, nagliliwanag siya, nanggagaling ang liwanag niya sa sun, S-U-N. Tayo mga star ng Pasko, tayo po ito, nagliliwanag tayo, ang pinanggagalingan ng liwanag natin ay sa sun, S-O-N. Which is si Jesus. Amen?
nakikita sa iyo yung kaningningan, yung character, yung pag-uugali ni Jesus ngayong Pasko. At yung character na yan, yung pag-uugali na yan, ang nagtuturo kung nasaan si Jesus. Na-encourage ang mga tao na kung saan sinusundan nila bawat yapak mo. Why? Dahil yung buhay na yan ay isang star na nagdadala sa mga tao sa presence ni Lord. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukhang star. Kung wala, bigyan mo na ng star. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, isa kang star. Ito mga wise men, sa dinami-dami, tignan nyo ang mga reaction ng mga wise men, even though they are wise, iniisip nila bawat hakbangin nila, hindi sila yung mga mangmang, ito yung mga tatlong pantas. Yung kinakanta natin, may tatlong haring hindi po tatlong hari, tatlong pantas. They were overjoyed. Okay? Ito pa lamang, when they saw the star, they were overjoyed. Star pa lamang yon, wala pa si Jesus, masaya na sila. Dahil nakikita mo ang karakter ni Jesus, nagliliwanag yung katabi mo, nagsashine, nakikita mo bumabait, bumubuti ang buhay, napapabuti ang buhay, nagpapagamit sa Panginoon, nagsashine, di ba masaya ka? Sabihin mo ulit sa katabi mo, kapatid, natutuwa ka sa nagsasaya ako sa buhay mo o masaya ako sa buhay mo. Why? Dahil yung buhay na yan, buhay mo, buhay ko sa biyaya at grasya ng Diyos, binago ng Diyos. At yung mga tao nakakakita sa iyo ng mga wise men, sabi niya, paano na bago ito? Susundan ka nila. At yung buhay na yan, ituturo naman niya, bakit ka nabago, bakit ka nagsashine? Dahil kay Jesus. Amen po ba? Masaya na sila. On coming to the house, sabi niya, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary. And they bowed down and worshiped him. Hindi her. Ang mga wise men, they know whom to worship. Dumating, yes, mahalaga si Mary, pero hindi si Mary ang niluhuran nila. Si Jesus. Amen? Sabihin mo sa katabi, wise to. Kung matalino ka, matalino tayo, mga anak ng Diyos, nilikha ng Diyos, alam natin sa panahon ngayong Pasko, kung sino pong sasambahin natin. Hindi ang Swiss franc, hindi ang kapwa nating tao, o nilalang si Jesus ang dapat may taas. Amen? Nakakatuwa pati araw, pati star ay sumusunod, nagpapagamit sa Panginoon. Masumpungan lang ng mga wise men kung nasaan si Jesus. Amen? Marami po mga bagay ho sa Biblia na sumusunod sa kapangyarihan ng Diyos. Masumpungan lang natin ang Diyos. Kagaya ho ng dagat, ng panahon ni Moses, hinatay sumunod, makatawid ka lang. Tayo ho, may pinapagawa ang Diyos ngayong Pasko, mga kapatid. Isang pagsunod mo para yung iba naman ay makatawid. Para yung iba naman masumpungan nila si Jesus. Amen? Isang pagpapakumbaba, isang paghingi ng sorry, isang appreciation. Hello? Isang tawag, isang alam yon, hindi lamang po mga material things, yung buhay na yan gawing mong regalo. Pastor, ibig mong sabihin, sa 24, babalutin ko ang aking sarili. Subukan mo. Ang ibig ko pong sabihin, yung buhay na yan gawin mong regalo, pagpapala sa iba. Di ba kapag may regalo ka, excited ka? Yung pag nakita ka nila, darating ka, excited sila. Hindi yung darating si ganito, ay, kayo na lang pumunta. Pero kapag, nandun ba si ganito, ay, sama ako. Yung alam nila kasi kapag sumama ka sa kanila o kasama kanila, hindi sila napapahamak. Napapabuti sila.
Hindi tumataas ang kanilang alta presyon kapag kasama ka. Hindi sila nako-confuse kapag kasama ka. Kaya alam ko, katabi mo yung katabi mo ngayon, payapang-payapa ka. Pero yung iba, katabi niya, hawak-hawak yung bag niya. Alam ko wala namang ganon. Mamaya, kapag nabitawan niyo yung bag niya, kunin yung bag niya, isama niyo sa offering. Puntahan nila sa room mamaya, okay? Okay. Then, joke lang yun na, baka mamaya gawin ninyo. Okay, then they opened their treasures. Ano ginawa na? They bow down. Pag they bow down. Tapos, pagkatapos noon, they opened their treasures and presented him with gift, gold, frankincense, and myrrh. Yung kanilang pagsamba, paglapis sa Panginoon ay hindi lamang po yung kanilang physical na action o appearance ang dala nila. Pati yung kanilang material, hinayaan nilang sumamba sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano, Lord, I worship you. Pero yung wallet ko, huwag mong pakikialaman. Hello? Hindi yung material na kaya lang, it's a matter of heart. Tingnan nyo, si Jesus, makinig kayo, si Jesus, baby pa siya, nasa manger pa lang siya, niluluhuran na siya. Wala pa siyang ginawang signs and wonders and miracles, nagpamulat ng mata, kundi kilala nila si Jesus. Mga kapatid, alam natin, tayo mismo nakaranas na ng transformation. Bakit hirap pa tayong sumamba sa Panginoon? Kaya na mahal kita, Panginoon. Walang ka, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kung ano tinitingnan sa mga kesame. Kailan may di kita pagpapalit. Alam nyo minsan, subukan mong sabihing mahal na mahal kita sa yung asawa, tapos sa iba ka nakatingin. Subukan mo. Subukan mo. Si Asmin at sa Kasirani, I love you, pero nakatingin doon. Di ba? Minsan ganyan tayo sa Panginoon. Pero alam ko, nag-aaral pa, natututo pa tayo. Ito yung mga respond ng mga wise men. Pero ang Diyos, sa bawat pagsunod mo, sa bawat pag-follow nila, sa star, patungo kay Jesus, sa bawat pagsamba, pagbibigay nila, ang langit o ang Diyos tumutugon. Ulitin ko, ang Diyos tumutugon. Nagre-respond. Ang kalangitan. Anong respond ng kalangitan? After they worship God, the heaven responded with instruction. Balik tayo sa text. Ano bang instruction na sinabi dito? Nung sumamba sila, nag-worship sila, may instruction. Sabi niya dito sa verse 12, and having been warned, may warning. Anong warning sa French? Achtung sa German eh. Attention. Attention. Babala. Mayroong warning. Hello? Kaya ka mayroong pang blood pressure sa bahay, nagbababalayan. May babala. Kaya ang Kristiyano bago mag-fall sa kasalanan, sa kapahamakan, sigurado ko, may babala. Yung hindi ko alam hindi ko namalayan, napasok kami sa hotel, sumakay kami ng taxi, nagtanggal ako ng damit, hindi ko namalayan. Promise, come on! Bago mangyari yon, ang banal na espiritu nagre-revolutionize sa'yo. Amen. Ang Diyos hindi siya tatahimik. Ang banal na espiritu may yun ang kagandahan ng Diyos. Kahit may kakayanan siyang pigilin ka, pero ino-honor niya yung will mo. At kung hindi ka sumunod, hindi naman siya magsasuffer. Ikaw. But thank God, ang respond ng langit sa pagsamba ng mga wise men, hindi ho material, hindi niya tinapatan yung gold
na inihandog nila, ang itinapat ng Diyos ay yung kanilang security. Sabi ng Diyos sa pamagitan ng panaginip, pakibasa ho, 1, 2, 3, go, verse 12. Kaya mamaya yung katabi mo na natutulog, tanungin mo sa kanya kung anong warning ng Diyos sa kanya. May panaginip ka ba? Ano yon? Baka may warning si Lord. Kaya walang lusot pala, no? Matutulog ka, gising ka, pwedeng mangusap si Lord. Kaya pabayaan mong matulog, warningan siya ni Lord. Amen? Okay. Si pastor naman, ba't napunta sa pagtulog? Biblia nagsasabi, kahit tulog ka, pwedeng mangusap si Lord. Sabi niya, and having been warned in a dream, not to go back to Herod. Kasi itong mga wise men ay kinausap ni Herodes, kapag natagpuan nyo yung baby Jesus, bumalik kayo sa akin para sasamba rin ako. Pero sinungaling siya. Kasi ipapapatay niya actually. Hindi natin mauunahan ang Diyos. Alam ng Lord, kayo sinabihan to mga, wag na kayong babalik. Sabi niya, they return to their country by other road. Ibig sabihin, lumihis sila ng kanilang daanan, hindi na sila bumalik sa dati. This Christmas, huwag ka nang babalik sa dati. Huwag mo nang i-text si X. Huwag ka nang ex-life. Yung dati mong buhay, wag na. Yung buhay na. Puno ng ang Desyembre ko ay malungkot. Ikaw lang, mag-isa ka mag-celebrate kung Desyembre. Wag na. Sabi mo sa katabi mo, wag nang balikan ng dati. Yan ang mensahe ng Christmas. Pag may family reunion na sinabi ni Ate Helen, nakita mo ngayon ito yung kumuha ng lupa namin. Ibigay mo na yung lupa na yan. In fact, ilan lang naman ang lupang kailangan mo kapag tayo'y namatay. Pwede daw patayo, pwede nga nakagarapon. Of course, mahalaga yon. Mahalaga, hindi ko sinasabing hindi mahalaga. Kaya lang kung yun, mas mahalaga po ang relasyon kaysa mga pag-aaway. Amen? Nakakalungkot, magtatay, magnanay, magkapatid. Kita tayo sa korte. Kortina po pwede. Pastor, karapatan. Yes, karapatan mo. Yan doon na tayo. Pero ilaban mo, pero tiyakin mo na huwag kang magdala. Napakahirap na itawid mo pa sa 2026 ang galit na yan. Amen? Tumatawid ng 2026, kami nagsasaya, ikaw gusto mo ring itawid yung problema. Sabi ng problema, mauna ka na, ayaw ko nang sumama sa next year. Sama ka. Kailangan 2026, magagalit ulit ako. Sama ka. Bitawan mo na. Amen. Magpanibagong landasin ka na. Malinaw po ba? Ang mga matatalino na nagsiselebrate ng Pasko, alam nila paano mag-bend ng kanilang knee para mag-pray, alam nila paano sumamba, at alam nilang makinig sa instruction ng Diyos. Hindi kung kani-kaninong instruction. Number 2, praise like an angel. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukhang anghel. Mukhang angel. Wow. Mukhang angel, pastor. Bakit? Ang puti ng mukha. Tingnan mo nga yung leg, kung maputi din. Baka pantay. Okay. Pero alam nyo, napakahalaga po itong ating pinapag-aralan. Mag-ingat tayo ngayong Pasko.
Ang Pasko, itong unang ang respond nila. Nandun si Jesus, ang palatandaan ng star. Pumunta tayo, nandun si Jesus, ang palatandaan, Great Awakening Church sa Geneva. Our church is like an star. Na dito nila natatagpuan, magpapaghalo ko yung Ilocano, natatagpuan ang presence ng Lord. Wala tayong ibang itinataas na relihiyon, kundi siya lamang. Kaya kapag umaawit tayo, ramdam natin, You are holy, holy. Awitin nyo nga, 1, 2, 3, go. Louder. Is the Lamb. Sabi yung TNT pumasok sa simbahan. Taga Cebu yung kumakanta daw. You are holy, holy, holy. Sabi nung sa may nagsusumbong yata dito, You are holy, holy. Hindi huli, holy. Yeah. Huwag kayong mag-alala, pare-pare tayo mga Ilocano. Si Camille, tinawag namin Camel. Camel! Okay. Ito, praise like an angel. Tingnan nyo For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And in verse 12, and this will be the sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling cloths. Ito yung sinari pastora nung last Sunday, laying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, basahin nyo ng malakas ng verse 14, 1, 2, 3, go! Yan yung kinakanta. Gloria. Yung iba di kumakanta. Sabay-sabay yung mas malakas. Gloria. Amen. Ang ganda ng inyong mga boses, nagbi-blend. Yes, nagbi-blend. Kaya tingnan nyo nung si Jesus bumaba, nung nagbigay ng instruction at si Jesus ipinanganak, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang. Masaya ang langit. Amen? Kaya ngayong Christmas, masaya ang langit, dapat masaya ka rin. Amen. Pagbigyan nyo na si Kuya Rudy. Pero alam nyo ba na kaya rin natin sa biyaya at grasya ng pasayahin ang langit? Sa mga first time guest natin at first time yung umattend sa ganitong gawain at tatanggapin nyo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at bilang siya ang maging Panginoon ninyo, ito po ang respond ng langit po para sa inyo. Sa Luke 15:10. Sabi niya, likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kaya pala, nung 14 years old ako, nung naborn again ako, nakaranas ng kapatawaran ng kaligtasan, ang langit pala nagsasaya. Amen! Kaya kung nababago ang buhay mo, naliligtas ka, napapabuti ang buhay mo, ang langit nagsasaya, at kung yung iba hindi nagsasaya, baka hindi taga-langit yun. Amen! Di ba? Nababago ka. Hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagbibisyo, madali ka na magpatawad. Alam mo yun, nagiging mapanalanginin ka, napapabuti.
nagpapasakop ka na sa asawa mo pag ikay babae. Talagang alam mo na, alam mo yun, may respeto ka na, naging honest ka. Sino bang tatanggi nun kung mayroong magagalit sa iyo, hindi makalangit na pag-ugali yun? Yung napapabuti ka pero mayroong galit sa iyo, nung maayos ang buhay mo, patawarin mo na lang. Amen. Sa ilong na lumalabas. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Let us make the heaven rejoice. Inuulit ko, let us make the heaven rejoice. Sa bawat live group meeting, sa bawat pagtitipon, sa bawat Christmas party natin gagawin, mag-invite po tayo. Dalhin natin sila sa Panginoon. Hindi natin sila dadalhin sa atin. Dalhin natin sila sa Panginoon. Maranasan nila ang Diyos. Laksa-laksang mga anghel ang nagdiriwang sa isang makasalanang tulad ko, tulad mo, na nagre-repent, nagsisisi, at naliligtas. Amen! Hallelujah! Just imagine, hindi naman nag-iisa lang ang ligtas dito sa room na ito. Kung lahat tayo ligtas, nagdiriwang ang langit, hindi lang ganyan ang palakpak po ninyo. Oh, habang tuloy-tuloy na palakpak, sabay sabihin mo, Glory! Louder! Amen! Hallelujah! Di ba ang saya? Alam niyo po, last week, itong nakalipas na linggo, ay trinay kong reach out po ang aking pamilya. Nakakatuwa. Dahil nagre-respond sila, tumutugon sila sa panawagan na kung saan mag-Christmas party tayo, ganito gawin natin, may prayer, pupunta ang pastor yan, na tumutugon sila. Maglakasan mo lang ang loob mo. Yung mga kapatid mo, kapamilya mo, hinihintay ka lang. May nakikita na silang pagbabago sa iyo, hinihintay ka lang magsalita. Amen? Okay, number 3. 33 po ito. Okay. Pakibasa ho. 1, 2, 3, go. Ako na. Dalawa pong may edad na. Okay? Itong story nito ay para sa mga senior. Tingnan nyo Unahin natin po si Simeon. May nangangalawang Simeon dito. Now there was a man in Jerusalem. Nasaan si Simeon? Okay, called Simeon, who was righteous. Pakisabi righteous. Ang tindi kapag ang Biblia ang nagsabi sa isang tao, isang panagngangalang Simeon, at ang Simeon na ito isang matuwid. Ang tindi. Isang nagngangalang Peter or Henry na ang Henry na ito ay matuwid. Hindi tuwid, kundi matuwid. Amen. Isang nagngangalang Rodolfo. Matala. sa Geneva. Ano yung nakakatuwa ang idinikit sa pangalan niya, righteous. Anong dinidikit na pangalan sa iyo? Sa pangalan mo? Huwag niyo nang sabihin. Huwag niyo nang sabihin. Pero dito sabi niya, and devoted, and he was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. Righteous, devoted, at ang banal na Espiritu sumasa kanya. Hallelujah. Tapos it had been revealed to him by the Holy Spirit. Sino nag-reveal sa kanya? That he would not die. Tingnan nyo before he would die, not die before he had seen the Lord's Messiah. Grabe ang banal na Espiritu nagsabi, Simeon, hanggat di dumarating ang Messiah, hindi ka pa mamamatay. Alam nyo, pag binabasa ko ito, hanggat hindi ko nakikita na mayroong magpapastor, hindi pa ako mamamatay. Hanggat di ko nakikita ang aking anak na naglilingkod, hindi pa ako mamamatay. Kiniklaim ko ganun ang application sa akin ito. Hanggat
Hanggat hindi na fulfill ang kalooban, hindi pa ako mamamatay. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid! Hindi ka pa mamamatay. Lakasan mo! Hanggat hindi pa nababago, hanggat hindi pa umaayos, hanggat hindi pa napufulfill ang kalooban, ang plano ng Diyos sa iyo, hindi ka pa mamamatay. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ko, God, pero bakit, paano nangyari yon? Nag-umpisa ho sa umpisa. Anong ginawa ni Simeon? Righteous and devoted. Righteous and devoted. Hindi sinabing perfect, but righteous and devoted. Amen? At ang banal na Espiritu ay sumasa kanya. Kapag yun, hahaba pala ang buhay mo hanggat hindi nangyayari ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawang, Senyor, si Ana. There was also a prophet or prophetess. Anong karakter ni Ana? Siya ay prophet, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. Sino kaya pinakamatanda dito? Kuya Rudy kagad. Hindi ba pwedeng si Brother Rani? Okay. Sabi niya dito, very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage. So nag-asawa siya. Kaya lang, 7 years lang sila nagsama. Na byuda. And then was a widow until she was 84. Hanggang 84 years old na siya, hindi na siya naghanap. Satisfied na siya. Hindi na siya nagpaligaw. Amen? Yan si Ana. Hindi na siya ulit nag-lipstick at nag-ayos para mag-display. No. Tingnan nyo anong ginawa niya? Widow, until she was 84. She never left but worship night and day, fasting and praying. Na, alam nyo, napapahiya ako dito. Dito lang sa bulwagang ito, bulwagan, no? Lalim. 3 hours lang tayo nagmamadali pa. Tingin ka pa ng tingin sa oras mo. Ito 80 years, or sabi mo, 84, ilang taon, anong ginagawa niya? Hindi na umalis sa templo. Kaya yung mga senior mamaya, pag di na sila alis, iwan na natin dito. Biro lang mo po. Nauna, Pastor, sasabihin ng 2 Shirley natin, dito na kami. Bakit? Dito kami agkararagin. Manalangin. Amen. Ang ibig kong sabihin, napakatindi. She never left the temple but worship night and day. Kasi merong nananatili sa templo, nananatili lang, tumatambay lang, hindi nagwo-worship. Kaya inano dito, talagang sinabi dito, night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Alam nyo, hindi ho tinanggihan ng Diyos. Itong si Simeon at saka si Ana, nakarga pa nila ang Misaya. Sa pananatili sa Diyos, hindi kalugihan. Amen? Inuulit ko, sa pananatili sa Diyos ngayong Pasko, hindi lamang maging busy kung saan, ang Diyos mismo mararanasan. Amen. Ang nag-sustain kay Ana para mapanatili yung kanyang, siyempre mahirap kapag mawala ng mahal sa buhay, ang nag-sustain sa kanya, yung pananatili sa Diyos. Amen? Hindi na nila hinanap pa sa iba kasi satisfied na sila sa Diyos. Ngayong Pasko, kahit walang regalo, kahit walang, panatilihin mo lang ang maayos na relasyon mo sa Diyos. Yung mga dreams and desire, tatagal ka, mafufulfill ito. Manatili ka lang.
may blessing ho sa pananatili sa Diyos. Amen. Hallelujah. This number 4 is the last one. I ask Sister Jing to come. Awareness matters when it comes to our relationship with God. Isang story ho na si Jesus ay lumaki na. May kakayanan na siya magsalita. I think they said ito mga 12 or mga ano na. Pero ito pong story. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. Every year. Taon-taon sila, may celebration ng Passover. When he was 12 years old, God, 12 years old siya, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Verse 44, thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began look for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. Verse 46, after 3 days, they found him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Everyone who heard him was amazed at his understanding and his answers. Verse 48, when his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, son, why you have treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you. Verse 49, why you are searching for me? He asked, didn't you know I had to be in my father's house? But they did not understand what he was saying to them. Habang binabasa ko po ito ulit, talaga ang tindi ng pangungusap ng Diyos. And I want to pour out my heart sa inyo sa pamagitan ng salita ng Diyos na ito. Hindi porket ano pala mga kapatid, busy tayo sa kingdom ng Lord. Joseph and Mary, si Mary, sila yung earthly father ni Jesus. Pwede po palang ma-left, pwede po palang iwanan. Even me as pastor, even worship team. Tingnan nyo ang ginawa nila, sumamba, naglingkod, pumunta sa templo. Mga magulang sila ni Jesus, literal. Pero, isang araw, naglalakad sila papalayo sa templo. Hindi na pala nila kasama si Jesus. Just imagine. Halimbawa, si Terdy at saka si Dutch, yung anak nila, si Celeste. Pauwi na sila sa kanilang tahanan. After isang araw, doon lang nila maalala na wala pala si Celeste. Just imagine. Minsan tayong ganyan mga Kristiyano. Busy tayo sa saan. Naalala ko nung early Christian life ko, way back sa Pilipinas. Busy ako sa paglingkod, nakatira ako sa simbahan. Pero you know what? Iba yung aking ginagawa. Napakalayo sa kalooban ng Diyos. Pwede pala na nakatayo ka pero wala ka ng relasyon kay Jesus. Hindi ka aware. Hindi ka aware. Pwede pala. Na naglalakad habang naglalakad yung mag-asawa papalayo sa templo kung saan nandun si Jesus, iniwanan nila si Jesus. Ganyan minsan ng church. Parang si Jesus, parang isang agimat or anting-anting. Kapag may problema, saka bubunutin, Lord, tulungan mo ko. Pag wala, itatago, aatin ng church. Pag may sakit, bubunutin ulit. Si Jesus, Lord, pag magaling, wala na. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Hindi lamang dito sa lugar na ito. Pag alis mo dito, dapat kasama mo pa rin siya. Maging sensitive ka naman. Sa bawat pagtahak mo sa landasin ng buhay na ito, kasama ba si Jesus? O na-consume ka na
Na-enjoy ka na sa mga worldly things. Nakakalungkot. Pupwede. Sabi ko sa inyo, nag-lead ako ng worship ng isang overnight sa Pilipinas that time. Ang mga tao nagiiyakan, lumuluhod. Alam niyo, napupuspos, nakakaranas, nagsisisi. Pero ako na nag-lead ng kanta, ang tigas na ng puso ko. Sa aking pagsamba, sa aking personal closet, wala. Hindi ako anointed at that time. Walang pagsama ng Diyos. Alam ko, wala. Dahil uhaw lang ang mga taong inililid ko. Amen. Just imagine, Joseph and Mary. Hindi ko sinasabing ano sila doon, pero gusto ko lang i-dig deeper ito sa atin. Ngayon, bumalik sila. After 3 days pa nila nahanap. Saan sila unang naghanap? Bumalik agad ba sila sa templo? Saan? Their friends and relatives. Friends and relatives. Minsan, hinahanap muna natin ang kapayapaan, satisfaction sa relationship, sa pamilya. Pamilya is good, but they cannot satisfy you. Saan nila nasumpungan si Jesus? Saan? Sa templo. At sabi ni Mary, anak, bakit mo naman kami ginaganito? Anong sagot ni Jesus? Hindi pa nakalimutan pa kaya ni Mary yung instruction ni Angel Gabriel na si Jesus, ang tatay niya, ang amang nasa langit. Nakalimutan kaya niya? Nakalimutan kaya niya? Kaya sabi dito ni Jesus, why are you searching for me? Did you know I had to be in my Father's house? Tumayo po tayo lahat. Alam niyo po, ganitong ibig sabihin nun. Naitay! O nanay at tatay, hindi naman ako ang nang-iwan kayo. Church! Makinig kayo sa akin. Hindi naman tayo iniwanan ni Lord, tayo nang iwan. Saka natin sisisihin siya kapag nagkawindang-windang ang buhay. Tayong nang iwan. Kaya ako nangyak ni Lord, ayaw ko maging ganito ang aming church. Ayaw ko maging ganito ang aking buhay. Nagawa ko ng gawa, pero wala ka na pala. Bigay dito, lingkod dito, nagpapakapako, sacrifice dito. Maganda yun, lahat yun, pero wala ka na pala. Inaayos ko ang pamilya ko, inaayos ko financial ko, pero wala ka na pala. Sabi niya, I didn't know I had to be in my... He asked, I didn't know I had to be in Father's house. But hindi lang maunawaan. Pero pag ganito, Nay, kayo naman ang naiwan Church, minsan tayo iniiwanan si Lord. But thank God, sa isang side naman, kahit tumagal ng 3 days, Joseph and Mary find their way to go back to Jesus. Church, ngayong Pasko, masumpungan na nawa natin yung relasyon natin sa Panginoon. Tandaan mo, hindi ka naman iniwanan ni Lord. Direct to the point, ikaw ang nang-iwan. Pero si Lord, nasa templo lang. Nasa church lang. Ibig sabihin, back to your, kung saan mo nasumpungan, saan mo naranasan si Lord. Panginoon, patawarin mo kami. Sa minsan, sa bawat desisyon namin, sa bawat kilos namin, hindi ka namin naisama. Church, kahit minsan, spiritual thing yung ating ginagawa. Kagaya ni Joseph and Mary. Umatin sila ng Passover. Lord, kagaya rin namin sila.
na minsan, nafo-focus na lang kami sa mga ministry, sa paggawa. Pero ang hinahanap mo, hindi yung doing sa amin, kundi yung being namin. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo kami, Lord. Lahat kami guilty po dito. Lahat kami convicted kami dito. Patawarin mo kami. Patawad, Lord. Pwede ka pala naming iwanan. Pwede pala kaming aalis. Hindi ka kasama. But Lord, thank you. Narinig namin ang mensahe mong ito to find a way again. Pabalik sa'yo. Anong balik kami? Hallelujah, God. Kanya-kanyang hingi ng tawad sa Panginoon. Huwag nating panuorin ang ating katabi. Just talk to God. Saang bahagi ng buhay mo na hindi mo isinali ang Diyos? O nakalimutan mo siyang isama? Dahil alam mo na ang lahat. Habang ginagawa mo, parang nagiging dry ka, papalayo ka. Then you found out that Jesus is not with you. The approval of God is not there. Lord, patawad po. Patawad po, Panginoon. Hallelujah. Habang inaawit natin itong awit na ito, sa iyong kinakatayuan, huwag mo munang kalimutan mo muna yung kaliwat kanan mo. Just focus to God right now. Ang Pasko ay ang pagsama, pagbaba ng Diyos dito sa lupa para tayo maligtas. Hallelujah, God. When the music fades, all is stripped away. Lord, patawarin mo kami. Longing just to breathe something that the word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Come on, I'm coming back. I'm coming back to the heart of. Just worship Him. Talk to Him. Don't ignore the conviction, the instruction, the leading. Sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Lord, King of His word. King of endless. Talk to God right now. Sabi natin ang Panginoon. Manumbalik tayo sa Kanya. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'm more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself
It's not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within. To the way things appear. Come on, magbalik loob tayo sa Panginoon ngayong Pasko. I'm coming back. I'm coming back. I'm coming sa pagsamba, sa lalim ng pagsamba, pakikiniig. Siya lang ang nagiging sentro ng ating buhay. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back. I'm coming back. coming back to the Heart of worship. When it's all about you. all about It's all you. about you, Jesus. I'm sorry, Lord, For the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Hallelujah, God. Talk to God. Talk to God. Come on. Ayaw namin mawala ka, Panginoon. Ayaw namin umusad, umalis, Lord, na hindi ka kasama. Lord, ayaw namin papalayo sa iyo ngayong Pasko. Ayaw na namin ma-ignore ka namin. Ayaw namin, Panginoon, maging unaware. Lord, tulungan mo kami na maging sensitive sa leading, panguna sa mga warning mo, sa mga pangitain mo. Oh God, hallelujah, God. Yes, in the name of Jesus. Sige ho, find a partner and pray to one another right now. Pray to one another. Habang ipinapanalangin mo siya, ipanalangin mo na masumpuan muli yung kalapitan na relasyon sa Diyos. Oh, you know what? We can still find a way na manumbalik sa Diyos. Sige ho, dalawa, tatlo. Pray to one another. Oh God, in the name of Jesus. Lord, tulungan mo kami. Ayaw namin, Panginoon. Oh God, oh God, oh God. Yes. Minister to one another. Ang pamilya namin, Lord. Oh God. Samahan mo, pamilya na. Samahan mo kami sa mga decision making namin. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. You're looking into my heart, into my... Alam naman ng Lord yung heart mo. Thank God na awaken ka na hindi mo na pala kasama si Lord. Alam naman ng Lord yung desire mo na ayaw mo mapahiwalay sa Kanya. Into my heart. Ayusin mo ang bawat motibo namin, Lord. You're looking into my heart, into my heart, oh Lord, oh Lord. You're looking into my heart, into my heart. I'm coming back. I'm coming back To the heart of
it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Pwede ba, bago kayo umupo, kamayan ninyo or ihag ninyo ang bawat isa. Itong sasabihin nyo sa Kanya, ngayong Pasko, sana masumpungan mo ang daan pabalik kay Jesus o patungo kay Jesus. Yeah? Ngayong Pasko, daan. I hope you find a way. Ngayong Pasko.